Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1721. Young Master Arthur, sa palagay ko ay dapat nating dahan-daang maghanap ng mga mahahalagang bagay. Sabi nga sa kasabihan, pinapatay ng kuryosidad ang pusa. Walang karapat-dapat na makita. Henrik piped in on Ella's behalf in an obvious attempt to steward Arthur away from the area. Haha, lalo lang lumaki ang curiosity ko at kailangan kong makita kung ano ang nangyayari pagkatapos ng sinabi mo, Young Master Henrik. Lahat tayo, umalis na tayo. Maghahanap tayo ng mga kayamanan habang lumilipad tayo roon. Mag-fan out tayo ng kaunti, baka makakuha tayo ng masiglang damo sa daan sa pamamagitan ng paggawa nito. Tumawa si Arthur at lumipad sa by-wave ng kamay. Ang iba naman ay lumipad at nagkalat. Pumila sila sa isang tuwid na linya at dahan-daang lumipad pasulong. Napakamot ng ulo ang isang binata na kasama ni Ella at ng iba pa habang kausap si Henrik, na curious din ako, Kuya Henrik. Parang iba ang kagubatan kumpara sa dati. Buntong hininga, iba talaga. Ayaw magpaliwanag masyado ni Henrik. Bamantong hininga siya at lumipad para maabutin ang iba. Brother, dapat ko bang lampasan ang lahat at iwaksi ang mga nag-aaway sa unahan? Sabi ni Ella kay Henrik pagkatapos ng masusing pag-iisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Henrik na may pilit na ngiti. Ate, hindi makakatulong iyan. Tama si Arthur. Ang papel ay hindi maaaring maglaman ng apoy. Wala itong silbi kahit abisuhan mo sila ng maaga, at tiyak na may 12-12 ng mga bangkay din sa lupa. Maaari mo bang mabilis na linisin ang mga bangkay? Sa wakas ay naunawaan ni Ella na ito ay isang walang pag-asa kaso pagkatapos na paalalahanan siya ni Henrik. Ilang sandali lang ay natuklasan na ni Arthur at ng iba pa ang nangyari. Boom! 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 Ang mga tunog ng labanan ay narinig sa unahan habang ang mga tao ay namatay at nakahiga sa mga pool ng kanilang sariling dugo. Sa sandaling iyon, si Helena na may mahigit 1,000 miyembro ng pamilya Cabello at humigit kumulang 300 miyembro ng pamilyang puti ay inatake ng isang grupo ng mga tao mula sa Hall of Divine Royals. Ang mga mula sa Hall of Divine Royal ay walang ideya na ang kanilang Hall Master, si Angus at ang iba pa ay napatay. Gayunpaman, dahil maraming tao ang nakapasok sa lugar na ito, mayroong higit sa 3,000 sa kanila, at pinalibutan nila si Helena at ang iba pa. Siyempre, mayroon ng humigit kumulang 1,000 bangkay mula sa pamilya Cabello at pamilyang White habang tumatagal ang labanan. Tulad ng para sa Hall of Divine Royal, mayroon silang malaking bilang ng mga miyembro na nasa antas ng demigod. Kaya naman, may humigit kumulang 1,500 hanggang 1,600 na bangkay sa sahig habang si Helena at ang iba pa ay buong tapang na lumaban. Gayunpaman, halatang natatalo si Helena at ang iba pa sa pangkalahatang hitsura ng mga bagay. Haha, Tomlin, matutuwa ang ating Hall Master at ang iba pa kung malaman nila na napakaraming miyembro ang napatay natin mula sa White at Cabello na pamilya. Ngumiti ang isang matandang lalaki sa isang medyo may edad na may pulang buhok. Siya ay may lubos na tiwala sa kanyang mga mata pagkatapos niyang iwinagayway ang kanyang espada palabas. Sigurado yan, malamig na ngumiti si Tom. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ngayon ng ating Hall Master. Sa kabutihang palad, nakalusot na ako sa first grade Ultimate God level. Tiyak, ang Hall Master natin ay nakalusot, no? Sa tingin ko ay baka nakapasok na siya sa second grade Ultimate God level. Nakikita kung gaano tayo napunta sa lugar na ito sa loob ng halos 20 araw. Haha, tiyak na nakalusot siya. Bilang aming Hall Master, dapat niyang ikahiya ang sarili niya kung hindi. Tumawa ng malakas ang matanda pagkatapos niyang marinig ito. Nga pala, Tom, itinuring mong malaki ang kontribusyon mo, ngayong pinangunahan mo kaming patayin ang mga taong ito. Sigurado ako na marami silang masaganang damo sa kanila, at makakakuha tayo ng maraming masiglang damo. Sok! Sa palagay ko makakahanap ka ng lugar at subukang makapasok sa pangalawang antas ng pinakamataas na antas ng Diyos. Kung tutuusin, sapat na ang iyong kaharian. Kabanata 1722. Haha, maaga pa, mag-usap pa tayo pagkatapos nating pumatay. Mga taong ito, tumawa ng malakas si Tom at tinuro si Helena habang nagsasalita. Sayang naman kung mamatay na lang ng ganito ang babaeng iyon. Ibigay mo sa akin. Ang hirap talaga ng babaeng ito. Haha, naiintindihan ko naman ang ibig mong sabihin. Natawa ang matanda sa sinabi ni Tom. Sayang ang ganyang kagandahan na mamatay na lang ng ganon. Maging siya ay may ganoong pag-iisip tungkol kay Helena, hindi lang si Tom. Whoosh! Dahil doon, kumandat si Tom sa harap mismo ni Helena habang pinutol niya ang ilang tao sa loob ng ilang iglap. Sok!
Sup? Sino ang nakakaalam na may mga ganyang kagandang babae sa mainland? Sa itsura mo, parang nasa 30s ka na. Haha, gusto ko ang mga babaeng tulad mo. Malamig na ngumiti si Helena nang mapansin ang nag-aapoy na ekspresyon ni Tom. Hindi ba't ginagawa mo ito dahil marami kang tao? Kahit mamatay ako ngayon, hihilahin kita sa impyerno kasama ko. Ang pagkakahawak sa kanyang espada na nilagyan ng maputlang gintong chi ay humigpit sa kanyang espada habang nagsasalita siya. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang espada. Nagkataon lang na dumating si Arthur at ang iba pa sa malapit na kagubatan. Nagtago sila sa loob ng kakahuyan at gulat na tumingin sa harapan. Bakit ang daming tao dito? Oh my God, napakaraming tao dito. Huminga ng malalim si Ella nang makita ang mga bangkay sa lupa. Noong una ay gusto niyang palihim na lumapit at babalaan ang lahat na magkalat, ngunit tama ang sinabi ng kanyang kapatid na wala itong silbi kahit na ipaalam niya sa kanila. Napakaraming tao, at mayroon toneladang katawan din. Natural lang na malaman ni Arthur at ng iba pa na hindi sila taga-ibang lugar. Young Master Arthur, hindi ito mga tao mula sa ating 9 Army. F***, ang kagubatan na ito ay pangunahing lugar kung saan ang mga miyembro ng ating 9 Army ay naghahanap ng mga kayamanan, at ang mga tao mula sa iba pang puwersa ay halos hindi nakakatapak dito. Bukod sa medyo malayo ang kagubatan na ito, alam ng iba na kailangan natin ng martial enhancement resources para sanayin. Nakakagulat na makita, at ang mga taong ito ay maaaring madagdagan ng yaman sa kagubatan, para sa atin. Sumisitsit ang matabang galit. Sa paglipas ng mga taon, ang ibang mga puwersa ay bihirang pumunta sa pangangaso ng kayamanan sa lugar na ito. Kaya naman, inisip ng mga miyembro ng 9 Army na ang lugar na ito ay kanilang back garden para makakuha ng martial enhancement resources, kahit na ang lugar na ito ay hindi legal na kanila. Kahit na ang iba ay pumunta sa lugar na ito, kakaunti lamang ang mga tao sa kagubatan. Siyempre, hindi sila nasisiyahan sa biglaang pagdalo ng napakaraming individual sa kanilang teritoryo. Nagningning ang mga mata ni Sky sa pagkakataong makukuha nila ng libre ang mga gamit nila. Walang mataas na husay sa pakikipaglaban ng mga taong ito, at dalawa lang sa kanila ang nasa Ultimate God level. Higit pa rito, nasa first grade Ultimate God level lang sila. Haha, hayaan mo silang mag-away. Aalis tayo kapag natapos na sila. Bagamat wala tayong marami dito, hindi nila may kukumpara sa atin ang ating kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kung gayon, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang kanilang mahalagang mga bagay. Si Arthur, gayunpaman, ay nakasimangot at iniunat ang kanyang mga kamay upang hawakan ang kanyang baba bago siya matamlay na. Sinabi, medyo curious ako kung saan nanggaling ang mga taong ito, nakikita ko kung ilan sila naririto. Ilang libo sila dito. Bukod doon, ang mga tao sa labas ay nakasuot ng parehong damit at may dalang parehong token. Mukhang mga miyembro sila ng parehong puwersa. Huminga din ng malalim si Sky sa sinabi nito. Tama, mukhang hindi ito ilang mga casual na tagapagsanay. Gayunpaman, hindi pa namin nakita ang mga token sa mga taong ito mula sa parehong puwersa ng Alliance Guard o sa puwersa ng Anti-Alliance Guard. Kabanata 1723. Hindi ba ito mga tao mula sa magkabilang panig? Kumunat ang noo ni Fatty, pero ngumiti siya. Imposible, siguradong galing sila sa magkabilang panig. Ang isang panig ay maaaring miyembro ng Alliance Guard, at ang iba ay miyembro ng Anti-Alliance Guard. Inaasahan na magkakaroon ng ilang salungatan kamakailan. May katuturan din iyon para kay Arthur. Tumanggaw siya at sinabing, iyan ay makatuwiran. Kung tutusin, napakaraming puwersa mula sa Alliance Guard at Anti-Alliance Guard, at mauunawaan kung hindi natin maaalala ang hitsura ng kanilang mga token. Gayunpaman, sigurado ako na ang isang partido ay ang Alliance Guard habang ang iba ay miyembro ng Anti-Alliance Guard. Ang ganoong malaking labanan sa ilalim ng ganoong sitwasyon ay tulad ng inaasahan. Oo. Sa tingin ko, iyon nga. Same time na sumang-ayon si Ella at agad na tumango na parang sisiw na tumutusok sa kanin. Natatakot siyang malaman ni Arthur at ng iba pa na ang mga taong ito ay nagmula sa abandonadong mundo. Brilliant, young Master Arthur. I guess it must be it. Pinunasan din ni Henrik ang kanyang malamig na pawis, pero parang iyon ang nangyari nang maisip niya iyon. Medyo mahirap para sa mga normal na tao na isipin iyon, at ang mundong iniwan ng lahat ay halos nakalimutan na ng iba habang dahan-daang lumipas ang panahon. Sino ang biglang mag-iisip tungkol sa lugar na iyon? Medyo natarante si Arthur sa mga papuri ni Ella at ng kanyang kapatid, at pagkatapos ay sinabi niya sa isang mapagpakumbabang paraan, simple lang talaga. Malalaman mo sa pagtingin mo lang dito.
Nang matapos siyang magsalita, bigla niyang natuklasan na may isang magandang babae sa grupo ng mga taong nag-aaway. Ang babaeng ito ay hindi lamang maganda, ngunit siya ay may kahangahangang magandang figure. Bagamat medyo matanda na siya, ang pahiwatig ng maturity ay naging dahilan ng paglunok niya. Kung si Ella ay isang sariwa, immature na babae, ang babaeng nahuli sa isang away ay isang kaakit-akit, mature na babae. Bukod dito, ang babaeng iyon ay may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang gayong babae ay maaaring mabigani sa bawat lalaki ng epektibo. F***, mukhang hindi kayang makipag-away ng babaeng iyon sa lalaking iyon, at inaatake na rin sila. Kung maghihintay tayo ng mas matagal, baka mapatay siya. Napaisip si Arthur at tinansya ang lahat habang nakatingin kay Helena na medyo malayo. Kung hindi na lang maraming tao ang natitira sa magkabilang panig o kapag ang babae ay tila nasa panganib, hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon kung pupunta ako upang iligtas siya? Iyon ang pinakamagandang oras para sa akin na maging isang bayani at iligtas ang kagandahan. Naisip ni Arthur ang lahat ng uri ng mga senaryo sa kanyang utak. Atake. Ungol ni Helena sa nagngangalit na mga ngipin. Nagtatakpan ng malalaking butil ng pawis ang kanyang noo ng sandaling iyon. Gusto niyang pangunahan ang kanyang mga tao na lumaban sa kanilang paraan at gusto rin niyang makita kung maaari silang magbukas ng puwang at payagan ng ilang tao na makatakas. Gayunpaman, 2 hanggang 3 araw pa lang siya nakapasok at hindi na-stabilize ang kanyang kaharian. Naku, medyo mas mababa siya kay Tom na nagkaroon na ng posibilidad na mag-upgrade sa second grade Ultimate God level. Kaya naman, nabigo pa rin siyang makuha ang pagkakataon pagkatapos ng ilang round ng pag-atake. Haha! Desperado ka na, sa tingin mo makakatakas ka. Tumawa ng malakas si Tom at inatake si Helena ng kahit malalakas na atake. Lumapit siya kay Helena, at medyo nabigla siya. Sa wakas, buong lakas niyang idinampi ang palad niya sa dibdib ni Helena, at pinalipad siya nito. Kabanata 1724. Lumipad pa atras si Helena, at namutla ang mukha niya matapos siyang samuka ng dugo. Sa kasamaang palad, siya ay hindi tugma para kay Tom sa huli, hindi man lang siya makariyak nang salakayin siya nito ng malapitan. Nang siya ay muntik nang mahulog sa lupa, 2 figure ang mabilis na sumugod sa kanya. Ang isa sa mga figure ay yamakap sa kanya sa baywang at dahan-daang bumaba sa lupa. Ang lalaking humawak sa kanya ay isang estranghero at mukhang ubod ng gwapo. Unlike the masculine, tough look like Jax, this man had a little feminine type of handsome. Medyo natarante siya habang hawak siya nito sa kanyang anyo. Habang nakatingin siya sa lalaking nasa harapan niya na may bahagyang pamumula, naalala ni Helena ang kanyang sitwasyon at agad na nagbabala, Salamat sa pagligtas sa akin, young master, pero napakarami nila, at hindi mo sila kayang labanan. Tumakbo ka, dali. Walang kinalaman sa iyo ang nangyayari dito. It's okay. Hayaan mo akong tulungan ka. Nahihiyang ngumiti si Henrik at nahihiyang napakamot sa ulo. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kagandang babae, at ganoon din ang pagkagulat niya nang makaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib nang makita itong sugatan. Noon ay sumugod siya at sinalo siya. Si Arthur, na isang segundo o 2 mas mabagal, ay galit na ang kanyang mukha ay namutla. Natuwa siya nang pinalipad si Helena, sa pag-aakalang dumating na ang kanyang pagkakataon. Kaya naman mabilis siyang lumabas ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Henrik ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanya at isang hakbang sa unahan niya. Gayunpaman, hindi tanga si Arthur, sa kabila ng kanyang sama ng loob. Mabilis siyang naglabas ng healing pool at ipinasa kay Helena. Binibini, mayroon akong mga table task na magpapagaling sa iyong mga sugat. Maaari mong subukan ang isa sa mga ito, malaki ang maitutulong nito sa iyo. Salamat. Hindi pa nakita ni Helena ang 2 lalaking iyon, ngunit ang kanilang kabaitan ay nagpakilos sa kanya na lubos na magpasalamat. Matapos niyang inumin ang tableta at isubo ay ngumiti siya kay Arthur. Ang ngiti ni Helena ay lubos na nanalo kay Arthur. Ang paraan ng pagngiti niya ay lalo siyang naging kaakit-akit. Nanghihinayang si Henrik na nasa kanilang tabi. Labis siyang natama nang hawakan niya ito sa batok, na amoy ang amoy ng kanyang pabango, na nakalimutan niyang uminom ng healing pill para kay Helena. Iyon ang nagbigay kay Arthur ng pagbubukas, at gusto ni Henrik na suntukin ang sarili. Walang pakialam nang umiti si Arthur at kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala, pretty lady. Sa amin dito, ang mga fellas na ito ay walang pawis. Sa pagkakataong iyon ay agad ding lumipad si Ella at ang iba pa. Humigit kumulang 100 tao ang nakatayo doon at galit na nakatingin sa mga lalaking nasa harapan nila. Ang biglaang paglitaw ng mga taong ito ay naging sanhi ng pagtigil ng magkabilang panig.
Hindi napigilan ni Tom na sumimangot nang makita ang sitwasyon. Saang pamilya kayo galing? Grabe ang pangahas nyo. May balak ba kayong sumugod at tulungan sila? Malinaw, naisip ni Tom na ang mga tumulong kay Helena ay mga miyembro ng ilang random na pamilya. Mula sa mainland. Pagkatapos ng lahat, ang mga miyembro ng Hall of Divine ay palaging nakatira sa mga dagat, at hindi nila alam ang marami sa mga puwersa mula sa mainland. Natural na nadama nila na ang mga kabataang iyon na sumaklolo kay Helena ay mga miyembro ng ilang pamilya mula sa mainland. Haha, bakit gusto mong mag-alala? Malamig na ngumiti si Arthur at tinuro ang kabilang partido. He condescendingly spoke, F*** of if you understand the situation. Otherwise, ang dami ng tao dito ay hindi sapat para ipakita natin kung paano tayo papatay. Masyado kang busog sa sarili mo, binata. Ayaw tumakas ni Tom noong malapit na siyang manalo. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, sumigaw siya, atake. Itong mga ilong taong sumugod sa labanan ay walang pakialam sa kanilang buhay. Patayin silang lahat. Kabanata 1725. Atake. Ang mga taong pinamunuan ni Tom ay agad na sumugod at sumalakay sa kanyang malakas na utos. Boom! 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 Muling narinig ang mga tunog ng mga taong nag-aaway. Haha, may death wish kayo? Sige. Napagtanto ni Henrik na gusto ni Arthur na kumilos ng cool sa harap ni Helena, at ayaw niyang mahuli. Siya, na hindi kailanman nagustuhan upang nakawin ang limelight, flickered patungo Tom. Ang Chi ay bumangon mula sa kanyang kamao, at marahas niyang ibinaba ang kanyang kamao patungo kay Tom. Ang lalaking ito, halos mapasukan ng dugo si Tom nang makitang kumilos si Arthur bago siya gumawa ng kahit ano. Napagtanto niya rin na gustong magpakitang gilas ni Henrik sa matikas na babae. Hindi sana siya kumilos ng matapang kung hindi. Natigilan, naglaho ang ekspresyon ni Tom nang may naalala siya. Ito ay masama. Ang kanyang pag-atake ay hindi kapani-pani walang mabilis. Gayunpaman, wala siyang oras upang tasahin ito dahil nasa harapan niya ang kamao ng kanyang kalaban. Habang hinihigpitan niya ang kanyang kamao, mabilis niyang pinaandar ang chi sa kanyang katawan bago siya umindayog patungo sa kamao ni Henrik. Kakatwa, isang kakaibang ngiti ang sumili sa mukha ni Henrik na para bang inaasahan na niya ito sa simula. Bahagya niyang pinahilig ang kanyang katawan, at ang kanyang suntok ay dumapo sa dibdib ni Tom. Ay, imposible. Hindi inakala ni Tom na ang kanyang kalaban ay lilipat ng kanyang direksyon ng napakabilis sa isang segundo, na naging dahilan upang siya ay makaligtaan. Ang malakas na puwersa ay naging sanhi ng pagbagsak ng dibdib ni Tom, at lumipad siya pabalik na parang bola ng kanyan. Namatay siya sa gitna ng hangin. Oh my God! Imposible yan! Ang nag-aalalang Helena ay hindi inaasahan na si Tom, na nasa first grade ultimate god level, ay matatalo ng ganoon lang. Laking gulat niya kaya tinakpan niya ang kanyang bibig, at ang kanyang puso ay napuno ng pagtataka. Nagawa niyang pumatay ng isang first grade ultimate god level, ang lakas kaya ng kalaban sa pakikipaglaban ay nasa third grade ultimate god level. Gayunpaman, kilala niya ang halos lahat ng pumasok sa lugar na ito at nasa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos, at hindi niya naaalala ang isang batang master. Malalampasan kaya ng isang kababalaghan si Jack. Thum! 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 Tumingin siya sa iba, at lalo siyang nabulag. Ang binata na nagbigay sa kanya ng healing pill ay may napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Ang isang maliit na butil ng chi ay may kakayahang pumatay ng 12-dosenang tao, at ilang daan ang napatay sa ilang stroke lamang. Nakakatakot kung paano niya pinatay ang mga ito ng napakabilis. Ang iba naman, medyo gininto ang kulay ang kanilang chi. Ito ay pareho para sa kanilang lahat. Ano, lahat ba sila ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos? Ang ilan sa kanila ay tiyak na wala sa first stage ultimate god level, nasa third stage ultimate god level sila. Pagkatapos ng ilang oras na pagmasdan ni Helena, lalo siyang nahiya. Nanginig siya. Parami ng parami ang tiyak na ang mga taong ito ay hindi ang mga taong kasama nila sa lugar na ito. Kung tutuusin, imposible para sa isang kabataang grupo ng mga tao na makamit ang ganoong kataas na husay sa pakikipaglaban. Noon ay may naisip si Helena, at nagulat siya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maaari ba silang mga katutubo sa lugar na ito? Kabanata 1726. Isang matandang lalaki mula sa pamilya Cabello ang lumipad patungo kay Helena at tumabisa. Kanya, malinaw na napagtanto niyang may mali. Unang batang may bahay, parang may kakaiba sa mga taong ito. Masyado silang makapangyarihan. Tumanggo si Helena. Oo, parang may kakaiba. Ang grupong ito ng mga kabataan ay master sa ultimate god level, at hindi kapani-pani walang malakas sila. Pinaghihinalaan ko na sila ay mga native mula sa lugar na ito.
Tanging ang mga tao mula sa lugar na ito ang may kakayahang makamit ang ultimate god level sa murang edad dahil na-enjoy nila ang masaganang resources at lahat ng naruroon sa lugar na ito. Halatang natakot ang matanda nang marinig iyon. Sinubukan niyang manatiling kalmado at sinabi kay Helena, kung gayon, bakit sila handang tumulong sa atin? Tinulungan ba nila tayo dahil binubuli tayo ng ating mga kalaban, nakikita kung gaano tayo kababa sa kanila? Hindi ba't ang mga tao sa loob dito ay laban sa atin na pumasok sa lugar na ito? Si Helena naman ay parang naguguluhan. Pinag-isipan niya ito ng ilang oras bago siya sumagot, hindi rin ako sigurado kung ano ang nangyayari. Bakit handang tumulong ang mga tao sa lugar na ito? Pinagmasdan ng mabuti ng matanda si Helena, at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. May theory nga ako, first young mistress. Mukhang willing silang tumulong dahil sa maganda mong hitsura. Kung tutusin, hindi naman kayang labanan ng mga kabataang ito ang alindog mo. Napahiya si Helena, ngunit kailangan niyang aminin na maaaring dahilan iyon. Bakit pa sila tutulong sa kanya gayong wala naman silang kakilala sa kanila? Bakit hindi na lang nila tinulungan ang mga taga-dagat? Tumakbo. Kahit si Elderland ay namatay na. Nataranta ang mga kaalyado ni Tom nang makita nila ang kanyang pagkamatay. Sa gayon ay nag-hightail sila sa labas ng eksena. Sa kasamaang palad, ang dosenang mga tao na dumating sa tabi ni Helena ay napakalakas. Kasama ang nakakabaliw na laban ng mga miyembro ng pamilya Cabello at White Family, ang kanilang mga kalaban ay napatay, wala ni isa ang nakaligtas. Haha, matagal-tagal na rin mula noong nag-e-enjoy akong pumatay ng ganito kabilis. Tagumpay na tumawa si Arthur habang pinatay ang huling tao bago siya lumipad pabalik at sinabi kay Helena, Binibini, hindi pa rin namin alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Arthur Whittemore, at miyembro ako ng Whittemore Fortress mula sa 9 Army. Si Hendrik, na bumaba mula sa kanyang paglipad, ay nakatingin din kay Helena ng may pag-asa dahil gusto rin niyang malaman ang pangalan nito. Ako si Helena Cabello. Ngumiti si Helena at magalang na iminuwestra ang kabilang partido bago siya nagpatuloy, maraming salamat sa iyong tulong, namatay na sana kami nang wala ka. Paano ito? Mapapasa iyo ang lahat ng mga tropeo bilang pasasalamat. Well, aalis na kami ng kumpanya ko. Pagkatapos niyang magsalita, kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang mga kasama, hindi na hinintay na sumagot ang kabilang partido. Halika, lahat, sumunod ka sa akin. Halatang natakot si Helena nang malaman niya na ang mga taong ito ay mula sa lugar na ito at pagkatapos niyang makita kung gaano sila nakakatakot. Nais niyang pamunuan ang kanyang mga tao. At mabilis na umalis. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi napagtanto ng mga taong ito na siya at ang kanyang grupo ay pumasok mula sa Daxia. Sino ang nakakaalam kung paano sila kikilos kung nalaman nila? MS. Cabello, hindi mo kailangang magmadaling umalis. Ako si Hendrik Levin, at miyembro din ako ng 9 Army. Taga Levin Fortress ako. Natarante si Hendrik nang makita niyang si Helena at ang kanyang partido ay aalis na, kaya dali-dali siyang nagpakilala. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa pamilya Cabello na bamulong, 9 Army. Anong lugar iyon? 9 Fortresses ba ang ibig sabihin? Kabanata 1727. Tumahimik ang medyo may edad na babae sa tabi niya, nagtaka, wala akong narinig tungkol sa kanila. Ang mga taong kasama natin ay mula sa ilang pamilya o miyembro ng 4 na sinaunang angkan. Ni hindi nga natin alam kung paano tayo sinundan ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal sa lugar na ito. Nga pala, paanong ang mga taong ito ay may ganoong kataasan sa pakikipaglaban kung sino ang mga ito mula sa mga sinaunang pamilya. Alam mo ba silang lahat mula sa mga sinaunang pamilya? Angkan. Agad na nawala ng malay si Helena nang mangyari ang pinakakinatatakutan niya. Habang ang pag-iisip ay sumagi sa kanya, hindi niya maaaring isara ang lahat. Ang tanging naiisip niya ay ang mabilisang pamunuan ng iba at umalis. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nagsimula pa ring gumawa ng mga pagpapalagay. Pwede bang tumigil na kayong dalawa sa pag-uusap? Galit na galit si Helena habang nakatitig sa dalawang miyembro ng pamilya Cabello. Sa loob-loob niya ay sinaway niya sila dahil sa kanilang kahangalan at sa pagtakbo ng kanilang mga bibig. Kung tutusin, may posibilidad na ang mga sinabi nila ay magiging sanhi ng kanilang buhay ng lahat. Ano itong Hall of Divine Royal? Ang 4 na sinaunang angkan at pamilya. Pumasok kayo sa lugar na ito. Saan kayo nanggaling? Kumunat ang noo ni Arthur at baka sa mukha niya ang pagtataka. Hindi natutuwa si Sky sa kung gaano kaasikaso si Arthur sa simula. Nakakunot ang noo niyang nagtanong, wala kayong ideya tungkol sa ating siyam na hukbo? Paanong wala kayong alam tungkol sa siyam na hukbo kapag naghahanap kayo ng mga mamahaling bagay dito?
Higit pa rito, binanggit mo ang pagpasok mula sa ibang lugar. Habang iniisip niya ito, isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang siya ay bumubulong, Are you guys from the abandoned world? Ang abandonadong mundo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Cabello ay nabigla sa kanilang mga mukha. Si Arthur at ang iba ay lubos na naunawaan ang nangyari ng pag-aralan nila ang kanilang mga natulala na ekspresyon. Ang mga nakatayo sa harapan nila at ang mga pinatay nila ay hindi mula sa lugar na ito. Narinig man lang ng mga tao ang tungkol sa Nine Army at ang abandonadong mundo kung hindi man. Gayunpaman, ang mga tao sa harap nila ay walang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ang apat na sinaunang angkan, Hall of Divine Royal at ilang iba pang pamilya. Kumunat ang noo ni Arthur at tiningnan ang glamorous na Helena na nasa harapan niya bago siya nagtanong, huwag kang mag-alala. Bagamat maganda ang relasyon natin sa Anti-Alliance Guard, we are considered member of the Anti-Alliance Guard, at hindi namin kayo papatayin. Still, you'll have to come clean, ilan sa inyo ang nakapasok. Kinagat ni Helene ang kanyang kaakit-akit na mapupulang labi. Alam niyang malalantad na sila sa madaling panahon kahit na wala siyang sinabi dahil marami sa kanila ang nakapasok sa lugar. Higit pa rito, hindi binalak ng mga katutubo na saktan sila pagkatapos nilang malaman na sila ay mga tagalabas. Habang pinag-iisipan niya ang lahat, pagkatapos ay umamin siya, 300 hanggang 400,000 sa amin ang pumasok, ngunit hindi namin inaasahan na susundan kami ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal at Cloud Sky Sect dito. May humigit kumulang 200,000 sa kanila, kaya may kabuoang humigit kumulang 600,000 tao ang nakapasok. 600,000 tao. Huminga ng malalim si Arthur at ang iba sa kanyang pag-amin. Iyon, pagkatapos ng lahat, ay isang malaking pulutong. Kahit na, dapat ay mas kaunti na tayo ngayon. Kung tutuusin, alam nyo na lahat ay maglalaban-laban upang kunin ang mga mahahalagang bagay pagkatapos nating makapasok sa lugar. Higit pa rito, ang Hall of Divine Royal ay may magkasalungat na relasyon sa marami sa ating mga puwersa. Kasama ang katotohanang nakatagpo tayo ng napakalakas na halimaw, sa palagay ko ang mga tao ay namatay sa araw na iyon kaya't ang mga kabataan ay nagulat sa pahayag ni Helena. Mahigit sa 10 araw na tayo rito, at natatakot ako. Natatakot ako na marami sa atin ang namatay. Tingnan mo, hindi ba 2,000 hanggang 3,000 tao ang namatay dito? Ang mga taong nakapaligid at umatake sa atin ay mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Kabanata 1728, kumunat ang noo ni Arthur, at siya ay may mataimtim na ekspresyon. Ito ay isang mahirap na bagay, at wala siya sa posisyon na gumawa ng anuman. Nagsalita siya pagkaraang tumahimik ng ilang sandali, marami na sa inyo iyan, at kahit marami na sa inyo ang namatay, maging higit sa daan-daan at libo-libo, marami pa rin. Kung kayo lang, maipapaalam namin sa nakatataas na pamunuan at mapaghiwalay kayo sa siyam na kuta. Mahirap para sa iba na makapansin ng anuman dahil sasama kami, ngunit sasama kami sa trabahong ito. Biglang hinailan ni Sky si Arthur sa isang tabi pagkatapos niya itong timbangin. Nang medyo malayo na sila, sinabi ni Sky kay Arthur, Young Master Arthur, sa palagay ko ay dapat nating patayin ang libong mga tao na ito. Ang mga taong ito ay pumasok at sinasakop ang ating mga mapagkukunan. Pagkatapos natin silang patayin, maaari na nating kunin ang mga mapagkukunan na nakuha nila mula sa lugar na ito. Kasama ang mga mapagkukunan mula sa mga napatay natin, ito ay isang masaganang halaga. Pag-isipan ito, ang mga ito ay dapat nasaganang halaga ng mga bagay pagkatapos ng 10 araw. Sumili ang ngiti sa labi ni Sky bago niya idinagdag, pagkatapos nilang patayin, maaari na tayong umalis sa kagubatan at bumalik sa ating kuta walang makakaalam na nakatagpo na tayo ng mga taong ito. Maaari tayong umarte na parang wala tayo rito at hindi pa natin nakilala ang sinuman sa mga taong ito. Hindi natin kailangang makisali sa problemang ito. Maaaring naisip na iyon ni Arthur bago siya napadpad sa kaakit-akit na si Helena. Ang kagandahan niya, gayunpaman, ay nakadikit na sa kanya mula sa pagsisimula, at ang ekspresyon ng mukha ni Arthur ay nagdilim habang nagsasalita, ano ang sinasabi mo? Hindi ako ganoong klase ng tao, at kung gusto ko silang patayin, hindi ko sana sila iniligtas ngayon lang. Gusto mo bang patayin ko sila pagkatapos na iligtas sila? Mukha ba akong malaya sa mga bagay na ginagawa ko? Agad namang sumagot si Sky, iniligtas namin sila dahil hindi namin alam kung sino sila at ang kanilang pagkakakilanlan. Makatuwirang patayin sila ngayong nalaman na namin ang tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, tama ba? Haha, dapat bang patayin na lang natin sila dahil sinabi mo iyon? Tayo ay mga tao, at hindi tayo basta-basta magiging ganoon kabaliw.
Higit pa rito, hindi tayo miyembro ng Alyansa Guard. Paano kung hindi nasisiyahan ng mga Fortress Masters na pinatay natin sila? Wala pa tayong kapangyarihang kumilos ayon sa gusto natin. Natawa si Arthur at medyo nairita. Pinag-cross ni Sky ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at malamig na binatukan, nag-aatubili ka lang na bitawan ang babaeng iyon. You're young Master Arthur, at ang lolo mo ay ang unang elder ng Whittemore Fortress. Isinasantabi ang katotohanang hindi malalaman ng mga miyembro ng kuta ang tungkol sa pagpatay natin sa kanila, hindi kanila masisisi kahit na malaman nila ang tungkol dito, kaya dapat papatayin ang ilang libong tao. Nakonsensya si Arthur nang hayagang magsalita si Sky tungkol sa kanyang iniisip. Gayunpaman, nakipagtalo pa rin siya sa kanya, ano ang alam mo? Hindi mo ba nakikita na si Hendrik ay may malasakit at maasikaso sa babaeng iyon? Malamang na hindi sila. Sisang-ayon dito. Hindi nakahimik si Sky at hindi maibaba ang ulo sa katahimikan. Let's go. I still think that we need to inform my grandfather and the others about what happened. Later on, the higher management can discuss what to do next. Sinulyapan ni Arthur si Sky bago ito naglakad. Patungo kay Helena at sa iba pa. Ngumiti si Helena at sinabi kay Arthur nang makita itong bumalik, Young Master Arthur, kakaunti lang ang mga tao mo rito. Maaari kong hilingin sa ilan sa aking mga tao na tumulong sa pagkuha ng mga trepeo para sa iyo. Sige, salamat sa tulong mo. Tumanggaw si Arthur, at hindi nagtagal ay natapos na nilang kunin ang kanilang mga trepeo. Kabanata 1729. Sa palagay ko ay dapat ninyong sundan kami pabalik sa aming kuta dahil hindi na natin ito maitatago ng matagal. Sa sandaling bumalik tayo, magpapasya tayo kung ano ang susunod na gagawin pagkatapos ng talakayan ng aking lolo at ng isa pang Fortress Master. Naisip ito ni Arthur at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Helena, huwag kang mabahala, MS. Helena, hindi kami miyembro ng Alliance Guard, kaya makabubuti sa iyo na sundan kami pabalik sa Nine Army. Kung may tumutol sa aming desisyon, magsasalita ako sa ngalan mo, kasama si Hendrik at ang iba pa. Salamat, maraming salamat sa inyo. Baka sa mukha ni Helena ang pasasalamat, kahit na hindi nito nabawasan ang kanyang pag-aalala sa kinaroroonan ng kanyang ama at ng iba pa. Pinag-isipan niya ito bago niya iharap kay Arthur at sa iba pa, Young Master Arthur, may gusto sana akong imungkahi, mayroon akong dalawang nakababatang kapatid na babae at ang aking ama, na nakapasok na rin sa lugar na ito. Pero hindi ko alam kung nasaan sila ngayon, at hindi rin kami magkaaway ng mga taga-dagat. Hindi makakatulong kung ang pamilyang White ay makipag-aaway sa pamilya Lagorio at sa Cloud Sky Sect na iyon ang mangyayari. Kinagat ni Helena ang kanyang makikinang na mapupulang labi bago siya nagpatuloy, bakit hindi bumalik ang lahat para ipaalam sa lolo mo at sa iba pa ang tungkol sa sitwasyon natin. Hahanapin ko ang aking ama at ang aking mga kapatid na babae. Mayroon kang mga nakababatang kapatid na babae. Natarante sina Arthur at Hendrik nang mabalitaan nilang may dalawang nakababatang kapatid na babae si Helena. Dahil hindi kapani-pani walang kaakit-akit si Helena, hindi rin magmumukhang masama ang kanyang mga kapatid na babae. Parehong lalaki ang may ganang makita ang dalawang dilag. Pero hindi lang sila, dahil kumikinang din ang mga mata ng iba pang kabataan. Haha, hindi yun nangyayari. Sino ang nakakaalam kung makakatakas kayo? Gayunpaman, nainggit si Sky nang makita kung gaano kasaya si Arthur. She then chided with a mocking expression, kung tutuusin, walang fixed solution kung paano kayo haharapin ng upper management pagkatapos ng meeting nila. Paano kung magpasya silang ibigay kayo sa Alliance Guard? Naisip din ng mataba ang posibilidad na ito at agad na nagsabi, tama. Paano kung tumakas kayo mamaya? Nanghina ang ekspresyon ni Helena habang nanahimik siya saglit bago siya nagdahilan, talagang hindi tayo pamilyar sa lugar na ito, at hindi tayo naglakas loob na tumakbo sa paligid. Higit pa rito, napakarami natin, at maaga o huli ay matutukoy tayo ng Alliance Guard. Baka lumala ang sitwasyon kung ganoon nga. Si Arthur naman ay pinandilatan ng mataba ang mataba. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi na nila kailangan pang tumakas. Kahit hindi natin sila masisilungan, hindi natin sila maaaring ipadala sa Alyansa Guard, di ba? Alam na alam ko kung anong uri ng mga tao ang First Fortress Master at ang iba pa. Agad na humakbang si Ella at sinabing, tama. Ang First Fortress Master at ang iba pa ay mga mapagmahal na tao, kaya paano nila gagawin ang mga kasuklam-suklam na bagay? Pinag-isipan ito ni Hendrik at sinabi kay Arthur, paano ito, Young Master Hendrik? Dahil plano ni MS. Helena na hanapin ang kanyang mga kapatid na babae at ama, sasamahan namin siya ni Ella sa paglalakbay.
Sa aming presensya, masisiguro namin ang kanilang kaligtasan, kahit na makasalubong nila ang mga miyembro ng tinatawag na Hall of Divine Royal. Ikaw at ang iba pa, maaari mong talakayin ang bagay na ito sa iyong lolo at sa lugar na ito, malapit na. I think that'll work. Henrik and Ella can live with them. Yung iba sa amin pwede munang bumalik. Agad namang sumang-ayon si Sky. Kabanata 1730. Si Arthur ay hindi pipi. Alam niyang nag-iisip ng dahilan si Henrik para paalisin sila para mas magkaroon siya ng alone time kay Helena. Baka naisip niyang pahangin din ang mga nakababatang kapatid ni Helena. Natural lang natanggihan niya ang mungkahi ni Henrik. Bahagyang natigilan lang siya saglit bago nagsalita ng walang malasakit na ngiti, ayos lang, hindi na kailangang magmadali. Wala ni isa sa mga miyembro ng Alliance Guard ang pumasok sa lugar na ito sa sandaling ito, kaya bakit tayo matatakot? Halos hindi na sila pumupunta rito, at kung kailangan nating pabolikin ang isang tao para abisuhan ang iba, sa tingin ko si Sky ay makakasunod sa atin after all. We can go to be the monster after all, medyo malakas ang lugar, at mas ligtas kung mas maraming tao. Lamikot ang ekspresyon ng mukha ni Helena sa pangamba. Kung tutuusin ay tila tama ang binanggit sa kanya ng matanda sa pamilya Cabello. Parehong isinasaalang-alang ni na Arthur at Henrik ang mga bagay para sa kanya. Bakit pa sila kumilos ng maagap? Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga taong ito ay tumulong sa kanila at nailigtas ang lahat. Mahirap para sa kanya na tanggihan ang kanilang kabaitan, kaya isang ngiti na lang ang naisagot niya sa iba. Hindi rin ako babalik. Bakit ako babalik kung wala sa inyo? Natural na tumanggi si Sky na bumalik at lumipad siya. Tara, saan tayo susunod? Palubog na ang araw, at sa palagay ko ay dapat tayong maghanap ng mapagpahingahan sa gabi. Ipagpapatuloy natin ang paghahanap natin ng mga mahahalagang bagay bukas. Gayunpaman, may naalala ang mataba at bamulong, ito ay masama. Hindi ba may nakalimutan tayo? Ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ang namamahala sa pagbabantay sa pasukan ngayong taon, tama ba ako? Bagamat sila ay mga disipulo lamang na may mababang kakayahan sa pakikipaglaban, tiyak na magsusumbong sila sa kanilang sekta kapag nalaman nilang napakaraming tao ang nakapasok sa lugar na ito. Sa oras na iyon, ang lahat ng puwersa ay malalaman ang tungkol sa lugar na ito. Sinabi rin ng isa pang miyembro ng Whittemore Fortress, tama. Sa palagay ko ay dapat tayong bumalik at ipaalam ito sa Panginoon ng Kuta. Kung nalaman ito ng mga puwersa ng Alyansa Guard at nagpadala sila ng isa o dalawa sa kanilang malalaking sekta dito. Haha, baka makalusot lang sila at malipol ang buong Nine Army. Huminga ng malalim ang lahat ng marinig iyon. Mali iyan. Nanlaban si Helena. Wala kaming nabunggo na nagbabantay sa lugar pagpasok namin. At saka, nagkahiwalay ang lahat ng pumasok kami, at wala kaming ideya kung saang lugar ang pasukan sa lugar na ito. Noon lang napangiti ng mapait si Ella at sinabing, ang swerte nyo kasi eh. Nagkataon na matagal nang hindi na-maintain ang porma sayo ng pasukan at nasa bingit ng mapatalsik. Kaya naman nagkahiwalay ang lahat ng pumasok ka, at hindi nakakagulat na hindi mo nabangga ang dalawang gwardya na iyon. Gayunpaman, dapat silang pumasok doon na humahabol sa iyo, at sigurado ako na may mga lumitaw sa tuktok ng bundok. Ano ang dapat nating gawin? Tiyak na mapapansin nila na marami sa atin ang nakapasok at hiwalay na kung masusubaybayan niya tayo ng husto. Magiging mahirap kapag iniulat nila ito sa mga miyembro ng kanyang sekta. Lalong nabalisa si Helena dahil doon. Kung ang ilan mula sa pamilya Cabello, kasama ang kanyang mga kapatid na babae at ang iba pa, ay nakilala ang 2 taong nagbantay sa lugar, hindi ba iyon nangangahulugan ng isang tiyak na kamatayan? Huwag kang mag-alala, nagkataon na naghahanap ako ng mga mahahalagang bagay sa lugar na ito, at nakita ko na ang 2 iyon ay napatay ng isang napakalakas na halimaw na halimaw. Nakita ko na ang lahat, kaya hindi mo kailangang matakot. Dagdag pa ni Ella na sadyang nagsisinungaling. Kung tutuusin, kung alam ng mga miyembro ng Bloodshed Clan na ang 2 disipulo nilang iyon ay pinatay ng mga taong pumasok sa lugar na ito, hindi sila mapakali sa katotohanan. Ganun ba? Ay, ang galing. Maraming salamat, MS. Ella, nagulat kami saglit doon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.